Para po sa devotion natin patungkol sa Young Earth Creationism, dito po sa devotion natin pinag-aralan natin na yung mga Kristiyano pala merong dalawang views. Actually marami. Dalawa lang yung pinakita natin dito, yung tinatawag nating Young Earth Creationism and Old Earth Creationism. May mga nilagay po ako ditong website kung kayo ay mga scientist type of person. Pwede nyo pong tingnan ito. Marami po kayo matututunan dito sa mga websites na nilagay ko po dito. Now, dito po sa topic natin na ito, gusto ko lang i-emphasize muna na lahat po ng nilikha ng Diyos ay para sa ating ikaliligaya. So, nilikha niya yung dagat, yung para sa mga mahilig sa dagat, para sa mahilig mag-scuba dive. Ako, pag merong time, no, at available yung mga kaibigan, nagpupunta kami, nagda-dive kami. So, tinitingnan namin yung mga creatures sa ilalim ng dagat. At bawat creature na makikita ko, parang praise and worship din eh. Parang ano siya eh. Parang sanctuaryo ng mga isda na kasama mong sumasamba sa Panginoon. Kasi bawat makukulay ng mga isda na nakikita mo, nakikita mo rin yung fingerprints ng Diyos eh. At naniniwala ako na nilikha ng Diyos yung napakaganda. Kahit yung mga maliliit na creatures, nilikha yun ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. So, tayo po, no, lahat ng ginagawa natin, po namamasyal tayo, pumunta tayo sa mga iba't ibang mga bansa. Pangarap kong pumunta sa Switzerland. Hello po sa inyo, merong nanonood dito na nasa Switzerland. Napakaganda ng lugar na yan. Kahit sa mga pictures ko lang nakikita, siguro pag nakarating ako doon, talagang mapapawaw talaga ako kasi mountainous yun eh. May mga kaibigan lang ako na nakakausap na taga ron. So, pag namamasyal tayo, ang purpose niyan is to praise the Lord, to thank the Lord. Kasi binayaan tayo ng Diyos ng napakagandang planeta. Hanggang ngayon nga, ilang dekada na tayo naghahanap ng ibang planeta na katulad ng planet Earth, wala pa tayong makita. Ganun tayo pinagpala ng Diyos. Just imagine that, hindi tayo nakatira sa Venus na iba itsura natin, no? Pag nandun tayo, syempre, ibang klaseng creature tayo doon. Hindi tayo nakatira sa Mars, hindi tayo nakatira sa Neptune or sa Jupiter. Nakatira tayo sa planet Earth. Perfect place to live. At yung Pilipinas po, napakaganda. No? Ako lagi akong proud sa bansang Pilipinas eh. Kahit pag pinakita mo lang siya sa mapa, sasabihin ko sa mga kaibigan ko, look at this place. This is my country. No? Makikita mo, pulo-pulo, archipelagic eh. Mga group of islands. So, napakaganda ng Pilipinas, no? Ang purpose po nitong lahat, mga kapatid, to praise and thank the Lord. Yung variety ng lugar na pwede natin puntahan, variety ng pagkain, yung variety ng mga tao, no? Iba't ibang itsura ng mga tao na ang purpose talaga is to honor and worship the Lord. Now, para po sa ating discussion sa devotion po natin na ito, why is it important to believe that God brought the universe into existence by His spoken word? Bakit importante na tayong mga mananampalataya naniniwala na yung Diyos nagsalita lang at nalikha lahat ng bagay? Bakit importante yan? Alam niyo po kung merong isang Diyos na napapangyari lahat ng gusto niyang naisin sa pamamagitan lang ng isang salita. At yung Diyos na yun nagmamahal sa iyo at nagmamalasakit sa iyo. You know, there's nothing to worry about life. Because God is in control. He can just say it. He can just say something. And everything, all the things that, bother us will be gone. Kaya po ako naniniwala ako na may mga nagbabother talaga sa atin. May mga problema tayo, mga pagsubok na pinagdadaanan, na nandyan lang, nakikita ng Panginoon, pero hindi niya inaalis. Kasi kung gusto nang alisin ng Diyos yan, kaya niya alisin in an instant. Nagawa niya nga yung buong universe in an instant eh. Paano pa kaya yung problema, alisin niya in an instant? So ako naniniwala ako na may mga challenges talaga sa buhay natin, may mga problema, pagsubok na although kayang alisin ng Diyos in one snap by just saying the word, hindi inaalis ng Diyos because God has a purpose. God is accomplishing something beautiful
even, in dark times, even in tough times. So, mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon. God can do everything. God can accomplish anything. At ang kailangan lang natin, magtiwala sa Kanya. At sabihin natin sa Kanya, Lord, I know, by just speaking, you can cause whatever you want. You can create the universe by just speaking. At dahil doon, Panginoon, buong buo yung pagtitiwala ko sa iyo. Ano man pinagdadaanan natin, ano man pagsubok, buong buo yung pagtitiwala natin sa Diyos dahil meron tayong makapangyarihang Diyos. If Genesis 1 is true, that God created the universe by just speaking, ano pa ang dapat ipag-alala natin kung nalalaman natin na yung Diyos na yon ay nagmamalasakit sa atin? Pag-isipan po natin mabuti, i-meditate natin, at tingnan natin yung mga bagay-bagay sa ating paligid through the lens of the Bible. Maganda kasi nakikita natin yung mga nangyayari sa buhay natin gamit yung lente ng Biblia. So yun lamang po. I hope meron po ay natutunan sa devotion natin na ito. Ang Lord po ang magpala sa bawat isa sa inyo. And salamat po sa bawat isa na sobrang generous na ginagamit po ng Diyos para sa gawain natin na ito. Tuloy-tuloy po, no? Thank you po. Mula sa aking puso, nagpapasalamat po ako sa bawat isa sa inyo. Ang Diyos po ang magpala sa inyo.